Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So ayan guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook, ay message niya na lang ako guys. Okay, so tignan natin kanino bang love reading yung marasagap natin ngayon. Kanino bang love reading to, Spirit Guide? Meron tayong don't turn back. Iniwan ka, inabandon na ka. Nakikita ko dito guys na parang naghanap din ng bagong sakit ng ulo itong person mo. Ayun no. So alam mo yung feeling na sinasabi niya sa inyo na nape-pressure na siya, nahihirapan na siya sa relasyon nyo, puro problema na lang. Pero totoo guys, mas mabigat nga yung tinatahak niyang landas ngayon eh. Mas mabigat um, yung pinupuntahan niya ngayon. Parang mas basic pa nga sa connection yung dalawa. So siguro, alam mo yun, ayaw niya lang talagang i-let go yung bagay na yon. Kung ano mo yun sa tingin niya guys, ayaw niyang baguhin sa sarili niya. And ikaw yung nagpapapressure sa kanya, ikaw yung binitawan niya. Pero kung makita nyo guys, may challenge dito. So nakakita ko yung iba sa inyo guys, tinatanggap mo na no. Ayaw mo na lang din tignan or ayaw mo na lang din balikan kung ano kayo. Okay? Kung ano kayo dati bago kanya iwan. So, yung iba sa inyo guys, siguro ayaw nyo na rin i-stalk sa social media, ayaw mo na rin mag-assume, pinipilit mo na lang din yung sarili mo talaga na mag-move on, makarecover sa ginawa sa inyo na itong taong to. So, nakikita ko nga dito guys, maraming bagay na sinacrifice mo para dito sa relasyon na to. Pero ngayon kasi guys, mukhang buo na yung loob mo eh. Nandun pa yung love, pero wala ka ng ibang choice, no? Nandun yung love, pero mas pinipili mong i-let go na lang kasi nahihirapan na kayo, parehas. And lalo ikaw, mas hirap ka. Wait lang guys. Tingnan natin. Mas hirap ka kasi hindi niya naman guys kinoconsider yung mga sacrifice mo eh. Hindi niya man lang guys nakikita yung mga effort na ginawa mo para lang mag-work etong relasyon na to. Okay? Tignan natin. Okay, kanina po itong love reading, spirit guide. So, malinaw guys yung pinapakita sa akin, pwedeng, neto lang no, kailan lang nagkaroon ng hiwalayan sa inyong dalawa and fresh pa talaga sa damdamin mo yung nangyayari. Okay, di ka pa makarecover, di pa nagsisink in sa inyo kasi yung attachment eh. Alam mo yon, mahirap ialis yung sarili mo dun sa bagay na yon or dun sa taong yon, lalo na pagka sobrang na-attach ka. Parang pamilya lang yan guys na pag nawala sa'yo, sobrang hirap. Ganun lang yon. Kasi parang tinuring mo ng pamilya. Okay. Meron tayong nurture is your ally. So, sinasabi dito guys, pagyamanin mo yung knowledge mo, pagyamanin mo pa yung talent mo, mas magagamit mo siya guys sa pang-araw-araw, especially sa source of income mo. Baka itong talent mo, yung, alam mo yon, um, yung pwede pagkakitaan mo and posible nga na baka mas yumaman ka dyan, di ba? Ayan, no? May mga taong naka-support sa inyo, mga bagong connection, mga bagong kaibigan, mga bagong kakampi. Okay? So, kung makikita nyo guys, ayan, huwag ka mawala ng pag-asa, isang tao lang ang nawala sa inyo. Isang tao lang ang umalis sa buhay mo, pero maraming nakasupport sa inyo. Though, nape-pressure ka, okay, ganun yung pinapakita sa akin, nape-pressure ka sa mga bagay na, alam mo yon, na nawala na sa inyo, nape-pressure ka din sa kasalukuyan. Kasi, hindi mo alam kung ano yung ine-expect nila sa inyo. Siguro ialis mo na yun sa sistema mo, no? Na baka meron silang ine-expect na mas higit, no? Isipin mo na lang, sinusuportahan ka nila. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong I deserve abundance. So, tingnan mo naman. Nakikita ko guys na nakapokus ka sa career mo and yes, no?
isipin mo na lang na worth it lahat ng mga sacrifice na ginagawa mo. Isipin mo na lang na lahat ng meron ka ngayon is pinaghirapan mo, okay? So, nakikita ko na nagsisimula ka pa lang dito, pero mukhang malayo na, no? Malayo na yung nararating mo or malayo na yung pwede mong marating. Okay? So, basta ito guys ha, self-healing yung nakikita ko rito. Focus ka na lang muna sa mga source of income mo and let go mo na yung mga taong umalis, no? Hindi na yung person mo pwedeng sa friendship, mga taong nagtraidor para masira itong relasyong ito. Ayan. Okay, so tingnan mo naman yung energy mo dito. Nagkakaroon ka ng realization na parang kailangan mag-focus ako sa pera, kailangan mag-focus ako sa career ko. So, walang mangyayari kung magpo-focus lang ako dito sa mga taong umalis. Kung may stuck ka lang dun sa pag-alis ng person mo sa buhay mo. Okay? So, kailangan mag-explore ka. Tama tong ginagawa mo na binibuild mo yung sarili mo. Wait lang guys ha, parang lumalabo yung ano natin. Ayan. Kanina po itong love reading. Lumalabo. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong stop worrying. Ayun kasi, no? Nandun ka sa point na puro ka what if. What if hindi ko kaya? What if, parang matalo ako? Parang ganon. So, siguro kasi guys, yung person mo yung naging lakas ng loob mo. Ngayon, nawala na siya. Parang yung feeling mo, yung pakiramdam na nakikita ko sa inyo, parang nawalan ka ng isang bahagi ng katawan mo. Ganon siya guys, ka-importante sa inyo. Okay? Wait lang po, ayan. So, kailangan lakasan mo yung loob mo, tibayan mo yung loob mo sa pag-alis na ginagawa nitong taong to, no? Tignan natin, bakit ba siya umalis? Ayan, ang daming nag-flip. Isa lang po. Bakit ba siya umalis? I'm always a child. Kasi gusto niya mag-explore. Sasabihin niya, guys, stress na siya sa connection yung dalawa. Okay. So, ayan, oh. Akala mo, nilalambing ka pa niya, pero tingnan mo, tuwa ka pa habang sinasaktan ka niya. Okay, masaya ka pa dito kasi yung tumatakbo sa isip mo, baka biro-biro lang to, ganyan. Pero sa totoo lang guys, totoong sinasaktan ka na niya, okay? So, yung dahilan kung bakit siya umalis sa buhay mo, ayan, I am always a child, no? Gusto niya mag-explore, nagbubuhay binata, nagbubuhay talaga. Iniwanan ka niya ng malaking responsibilidad. Okay, tingnan natin guys. Meron tayong sorry, not sorry. Naku, pambabalik pa to sa inyo guys. Pero sinasabi ko sa inyo guys ha, once na bumalik na, maging meticulosa ka. Isipin mo yung mga sacrifice mo, mga binuo mo nung binuo mo yung sarili mo nung umalis itong taong to. Isipin mo yon. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong yes. Naku po. Ano to? Nakikita ko guys na unti-unti mo makukuha yung success mo. Oo. Ayan, I've got superpower. So, nasa healing process ka na ngayon. Siguro kaya lang natin siya guys nakikita ngayon is, ayan, ay yung mga nanonood sa atin dito guys is totally healed na. Okay, yung iba naman sa inyo guys tinanggap nyo na. Yung pag-alis kasi na ginawa niya rito guys, parehas kayong hirap. Lalo siya nakikita mo, mas mahirap yung buhay niya. Okay, kasi gusto niya mag-enjoy. So, siguro dahil sa pera. Naghanap siya ng mas may pera. Then, ngayon, ayan, babalik sa inyo. Okay, so titignan natin guys yung energy. Okay. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? So, umalis siya kasi gusto niya mag-enjoy, gusto niyang maging malaya. Hindi niya sa inyo guys na-experience. Ayan. Okay, yan. Sinarado ko na yung bintana. Tumidilim yung video natin eh. Okay. Tignan natin message sa'yo ng person mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon?
I remember the day we met like it was yesterday. So, hindi 'to nakaka-move on ngayon 'no, malungkot siya sa pag-alis pala na ginawa niya guys. So, nandun siya sa point na inaalala niya pa rin yung dating kayo, dating samahan niyo. So, grabe, grabe yung regret na nararamdaman nito ngayon. Ayan 'no, inaalala niya yung memories niyo, okey, kung paano kayo nagsimula dati. Tignan natin ano naman okey. Ano ang tingin niya sa inyo ngayon? Meron tayong You're mine forever and ever. So, habang buhay niya na guys, dadalhin sa sarili niya kahit na maghiwalay kayo. Hindi siya magsisisi na nagkaroon ng connection sa inyong dalawa. Hindi siya nagsisisi na nakilala ka niya. Siguro yung pinagsisisihan niya dito is yung pang-iwan na ginawa niya sa inyo. Yung pagtalikod na ginawa niya sa inyo, lalo na at may mga responsibilidad siyang iniwan sa inyo. Okay? So, tingnan natin guys, ano yung magiging hakbang ni person ngayon. Meron tayong, can you hear me? Whisper your name. So, napapaginipan mo to. Okay, ikaw yung nakakapanaginip kasi, ayan no, iniisip ka niya umaga bago siya matulog, ay bago siya gumising. Naiisip ka na niya bago siya matulog, naiisip ka pa rin. 'Di ba? Ayan. So, possible na napapaginipan mo or magugulat ka ba't naiisip mo pa rin. Tingnan naman natin guys. Ano naman yung magiging hakbang ni person sa connection nyo? Meron tayong our love will always cease to exist. Okay? So, sinasabi niya lang dito guys na hindi na mababago yung pagmamahal niya sa inyo kahit na tinalikuran ka niya. So, hindi nyo na maikakaila na parang naging bahagi siya ng buhay mo at naging bahagi ka ng buhay niya. Okay? So, ibig sabihin, may mga pangaral ka sa kanya na dala-dala niya sa paglayo niya. Okay? May mga effort or basta meron kang mga ginawa sa kanya guys na na-adapt niya sa sarili niya eh. Okay, kung paano ka magsalita, kung paano ka makisama sa ibang tao, na-adapt niya yun guys at nai-apply niya ngayon sa ibang tao. So, marami rin siya natutunan sa inyo. Tignan natin guys, ano naman ang magiging outcome sa side niya. Meron tayong, I remember the day we met like it was yesterday. So, ayun, di siya guys makamove on. Lagi ka lang niya guys, naiisip. Okay, ayan. Wait lang guys. Tignan natin yung zodiac sign. So guys, pasensya na guys sa sound trip ng kapitbahay ito. Lagi silang ganyan. Okay, tingnan natin guys yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, Libra, Cancer, and Scorpio energy. Meron tayong Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Virgo, and Leo energy. So, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong, will you help me? Ayan. So, ang lakas ng energy rito guys na gusto mo lang talaga na matulungan ka ng person mo. So, last reading natin, no? Yung mga last post natin, puro ganito yung energy. Kung mapapansin nyo, ibig sabihin, talagang para sa'yo talaga tong reading na to. Okay? Ayan yung laging message, no? Ang tingin mo sa kanya is, tutulungan ka niya? Matutulungan ka ba niya? Or pwede naman guys na meron ba siyang gagawin? May mga plano ba siya para sa connection yung dalawa? Ganun eh. Ganun yung iniisip mo. Babalik ba siya? Susuportahan ka ba niya? Mga ganun yung tumatakbo sa isip mo. Marirealize niya ba lahat ng mga bagay na ginawa niya, especially yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo guys, marirealize niya ba lahat yun? Magigilty ba siya? Makukonsensya ba siya? Ganun yung nakikita ko sa inyo. So, posible yan guys, na mararamdaman talaga ng person mo yan. Okay, so tignan natin guys, ano naman ang tingin mo sa person mo ngayon. Meron tayong I can't not right now. Hindi mo pa kaya talaga. So, ramdam mo din na parang hindi rin kaya pa ng person mo na panindigan itong connection yung dalawa. Ramdam mo yan. Okay, sige, tignan natin guys. Ano naman ano naman yung magiging plano mo sa connection yung dalawa. Meron tayong you are the light at the end of my tunnel. So,
lumiit yung mundo mo eh. Siya na lang yung nakita mo dun sa mundong yun eh. Um, Posible nga na idinepende mo na yung sarili mo sa kanya, desisyon mo, buong buhay mo, no? Kasi depressed ka. Siya naman yung gumawa sa inyo na ma-depress ng ganyan eh. Okay? Siya naman yung bumuo sa inyo para maging ganyan. Tignan natin ano naman yung outcome. Meron tayong I want to hold you in my arms. Gusto mo siyang mahawakan ulit. Gusto mo siyang makita ulit. Okay, tignan natin guys. Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Pisces, Capricorn, Taurus, Libra, Sagittarius, and Leo energy. Meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Sagittarius, Virgo, and Aquarius energy. Ayan. Wait lang. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Gemini, Capricorn, and Pisces energy. Katay ng tatlong cards, saan papunta yung connection ng dalawa? Meron tayo, I don't care to be perfect. So, alam mo kasi yung naramdaman mo sa kanya noon, parang kailangan maging perfecto ka. Pinaramdam niya sa inyo na may mali talaga sa inyo, may kulang sa inyo. Pinaparamdam niya sa inyo na, yun nga, parang hindi kanya mahal sa sa kung ano ka ngayon. Okay? So, ngayon, na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa, nare-realize mo na, ay, meron pala akong kayang gawin. Um, okay lang pala na hindi ka maging perfecto. Parang ganon. Kasi nakukuha mo naman yung mga bagay na gusto mo. So, ibig sabihin, etong taong to, yung naging distraction mo. Siya yung naging kahinaan mo. Okay? Ngayon, marirealize mo na wala naman palang mali sa inyo. Hindi lang siya perfect. Hindi lang siya, guys, kontento. Sleep on it. Ayun, nakakatulog ka na ng mahimbing. Napapaginipan mo siya or napapaginipan ka niya. Telepathy yung nangyayari, guys, no? In the near future, meron tayong let's be crazy. So, masaya ka na. Wala ka nang pakialam sa taong to. Handa mo na siyang i-let go. Payapa na yung isip mo. So, ayaw mo na ng gulo. Tignan natin guys, ano naman ang message ni person sa'yo. Meron tayong I'm yours forever and ever. Forever and ever. So, sabi niya, nandyan lang daw siya. I want to hold you in my arms. And remember the day we met like it was yesterday. So, hindi ka nga guys talaga makalimutan kasi lagi niyang inaalala kung ano kay dati, kung paano kanya niligawan, kung paano mo siya niligawan. Nare-realize niya yun, no, na ay okay pa pala to. So, kung ano man yung pinili niya ngayon guys, parang nakukumpara niya na parang mas okay pa pala sa inyo at okay pa pala yung mga ginawa mo. Oo, para dun sa relasyon yung dalawa. So, hayan. Ito lang naman guys ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!